Tumuhod po tayo at bigay galang sa kinalukdan na sa katawan ni Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kaibuti ng Ama, tunay na kahiwaga niya. Ano nga ba ang balangkas niyang mali at makasasama? Kaya't kung tutuntunin lamang kanyang kalooban at kagustuhan, lahat ng tao sa lupay maitatama. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang nagpapahayag si Teacher May, ang mahal na kapatid na anak sa pananampalataya at kapatid sa pananalig sa Ama, anak sa Espiritu Santo, kapatid kay Kristo. Tunay nga pong 2001 nagsimula ang kanilang gawain. At ang gawain din pong ito ay 2001. At ang ayon sa kanyang pagsisiwalat, ika-5 taon ay naging maayos. Purihin ng Ama na ang 45 katao na ngayon ay naging 500 na mahigit. Nagsimula po ang gawain ito sa paisa-isa, padala-dalawa, pasampu-sampo, padala-20, paapat na po, palima-limam po, hanggang nag-100, libo-libo at pagdating po ng anibersaryo, natitipon ng mga anak ng Ama sa hindi kagustuhan ng tao. Dahil siyang kumilos. At nang ika-5 taon na nga po, doon niya ibinigay ang paghahari ng kaputian. Na ipinasuot itong kaputian at itong dambana ay iniyalay ng banal na espiritu sa pamamagitan ng naghain at naghandog na si Nanay Iya. Tunay nga pong walang pagkabula ang kanyang salita na hindi man pagdaka karaka-raka, wika nga'y naganap, eto na. Subalit, matuto ka lang magsumakit, magsumikap na tumupad sa hindi mo namamalaya ng mga tinuturan niya ay nagaganap. Maliwanag pong sinambit na magbata ka anak,
magpatuloy ka at kailan may di pababayaan at hindi mo kailangang mamalimos, mangilak para ipatindig ko ang aking dambana. Subalit, tandaan mo, ako ang nagkaloob, ako ang magbibigay ng marapat. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang sa maiugnay sila sa gawain ito, na kung papaano ay naging bukas ang pangunawa para sa ilathala at patuloy na maging katuwang sila sa pagpapakilala sa gawain ito at sila naman ay katuwang din ng mga magulang para sa gayon makilalang lubos ang ama ng kanilang mga anak at maging ang mga magulang. Buhay po ba ang ama? At siya na nga ang patutuong kapag ang ama ang kumilos at siya ang hinandugan mo, ginagantihan ka ng hindi mo nakikita, di mo namamalayan. Pinagagalak ka. At sabi nga, maging bukas lamang ang pangunawa, maging bukas lamang ang diwa. Katulad kanina, ito po dinadatal sa akin at kailangan ko maibahagi dahil ito nilalabas ng diwa ko. Ano pong masasambit ng bibig ko? Habang nagbebenta kanina, may isang dumakot sa akin palad na pilit na isinaradong kamay kong ganyan at sabi niya, "Apo, sulat lamang po iyan, sulat ko." Ngunit tinura ng Espiritu, nagpahayag sa kanya, "Pasubali ko'y sulat na tinuturan mo'y handog ito. Yaan ang katotohanan, anak ko." Di umiyak na po siya. Ngayon, wala na po yun sa alaala ko at gunita. Pagpasok ko po, may nakapatong na isang sobre dito na may lamang 1,000. Sabi ko, "Cecil, ano ba yun?" Sabi ka ako ng nag-abot ay sulat. Pero pera. Umanik ako kay mother. "Ay po, sa'yo na, panload." Sabi niya. Di po ba yun ang, bakit ito po'y pinababahagi? Apakabuti ng ama. Sadyang kung kumilos siya ay hindi mo batid. Ang sabi niya, binigay ng libre, pamahagi ng libre. Subalit sa patnubay at gabay niya, hindi pinababayaan kami na mga lingkod niya. Hindi pinababayaan ang gawain ito na ipinamimigay ng libre dahil binigay ng libre. Subalit ang ama, ang sa amin ay gumagawa ng paraan. Kaya hindi ko man po sa tuwi na mapasalamatan yung mga ginagamit niya para sa amin at sa gawain ito, batid na lahat ng ama kung sino kayo at anong ginagawa nyo kung papaano, ay maihahayag naman at tuwirang may pangangalandakan na hindi ang mga pasyente ang nagpapakain sa amin. Hindi ang mga pinaglilingkuran, kundi ang Diyos mismo sa kaparaanan ng mga katauhan sa damdamin at puso nila na hindi ko man po maisiwalat sapagkat manakanaka, wika nga. Wika nga, hindi po yung araw-araw, buwan-buwan, paano mo yung ilalathala na ma-emphasize mo ganyan. Pero kay mother, nakalista po lahat yan. At salamat sa iyo, ama. At tanging sa ama, binabalik ang parangal at papuri. At pagkatapos po, kung may masambit kang isa, pagkatapos hindi mo naalala, nagbigay pala yun, isang sama ng loob na nagiging daan ng pagdaramdam. Subalit, kailanman po, hindi ko'y tatatwa at di ko'y kakahiya kung kami po ay tumatanggap. Inaamin ko po sapagkat hindi naman po kami sinabi ng amang magpakahirap, magpakasakit, tinalikuran mo lahat tapos gugutumin. Wala naman po kaming kinikita rito at wala kaming sweldo rito. At sabi nga ng ama, sa tuwin ay lagi kong dinudulog, "Ama, kung kasalanan po ito, pigilin mo, wag mong gawin na kami magkasala dahil dito. Anak, kung paanong pinamamahagi nyo ng lihim, lihim ko rin namang binibigay sa inyo. At tanging siya na po ang nakakalam kung anong ginagawa namin." Wala po kaming, hindi na kailangang i-discuss, sapagkat wala naman kaming nililihim sa ama. At wala naman din kami ililihim sa tao dahil di naman namin nililin lang kayo. Wala naman kami tatago para sabihin, "Hoy, bigay ni ano, tinago ko, inari ko, inangking ko, akin." Dahil salamat po sa mga nagmamahal sa amin at tuwiran nga,
sinusurpresa, nasusurpresa, na hindi mo alam at di mo sinasadya at di mo alam. Na tunay na hindi mo alam. Katulad nga po ng isang, ang hirap ko pong magpaliwanag, magpahayag. Minsan, sa galak mo ba, na ibabahagi mo yung dapat mo isiwalat, bilang tao na binibigyan ka karapatan kumisan para matuwa at mapatuwa mo ang kapwa mo, ang iba naman sinasabi, dapat di na siniwalat ni Apo yun. Dapat hindi na ikakinuwento ni Apo yun. Bakit? Hindi po pagyayabang yun, kundi kalooban ng Ama na binabahagi sa puso mo sa galak na natatanggap mo dahil sa pagsunod at pagtalima mo sa Kanya. Hindi po ba pinakikita naman niyang buhay na buhay siya? At kung mararamdaman niyo po at ginagawa niyo yung ginagawa namin, maunawaan niyo po kami. Kung hindi niyo po ginagawa at hindi niyo po nadarama, sadyang hindi niyo kami maunawaan. Sadyang wala pong makakaunawa, kundi yung kapwa ginagawa at yung kapwa sinasabi. At ang kapwa nagsasakatuparan at tumutupad sa kalooban ng Ama. Wala pong banal sa dakong ito na bilang tao at mga tao, kundi ang Diyos na totoo. Subalit, ang pagiging marapat na nais tuparin at nais magsumikap at magsumakit, pinagsusumakitan po, pinagsusumikapan po. Kaya sa bawat araw, walang kahihiyaan, katatakutan, na sasabihin mo, hindi ka makatitig doon dahil nililang mo siya. Hindi ka makatitig dyan dahil dinaya mo siya. Hindi ka makatitig doon dahil niloko mo siya. Hindi baga? Ang katakataka nga po paano ka pang nagagawang lokohin ang kapwa mo? Samantalang ikaw na nga ay nagpapakatotoo. Yan ang tanong ko nga sa Ama, bakit po maraming loko-loko? At nanloloko pa ng kapwa-tao, ano pa ba ang dahilan at kaparaanan? Ngunit sadya pong ganyan. Ang sabi nga, kung hindi ka patitibayin at patatatagin ng Ama na magtiwala at manalig ng tapat sa Kanya at baguhin ang isip at diwa mo, sadyang hindi ka makatatalima. Kapag ang inisip mo'y sarili mo, kung papaano uunlad at mapapaunlad mo ang kabuhayan at ang pamilya mo, sadyang mahirap po. Sadyang napakahirap. At kapag ang inisip mo, yung sasabihin ng kapwa mo, bakit ganito, bakit ganon, basta ang mahalaga po, walang malilihim sa Diyos Ama. Yun na lamang po. At nawa ang lahat po ng pakikipagtotoo sa Ama siyang matupad at magawa natin. Maraming salamat. Ultimong candy, alam naming pasalamatan yan. Ultimong kung anong binigay, suman, tinapay, itlog, tinapa, lahat na yan, alam po namin yan. At kilala namin kung sino nagbigay. Kaya lang po, tinapa, paano mo yung mapaparte sa lahat? Itlog, paano mo mapuputol-putol yun sa lahat? Tama po ba? Ngunit yung kende, talagang may sasaboy mo sa lahat. At gayon pa man po, pagka yung itlog, sinabi nila, alay nyo po, nilaga. O itcha, sumabog sa inyo. Itlog na pula, alay po eka, o itcha. Subalit pag binigay sa inyo po eka, ay, ekang kakainin mo naman lahat yung itlog na pula na yan, baka sumakit ang bato mo. Di po ba? Di pamimigay mo rin. Itlog ng itik, itlog ng manok, itlog ng pugo. Oh, Ama ko, iyan ang kadakilaan ng Ama na sa maliit na bahagi ng kapwa mo, nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo at napasasalamatan mo siya, hindi ba't galak na galak at lugod na lugod siya? Ang tanong, kung kinakamkam mo naman, abay, mahiya ka naman at matakot sa Ama, di ba ga? Ngunit, ang sabi nga, binigay na nga sa'yo Sa'yo mismo yun, ano? Sa'yo mismo yun. Subalit, tanging Ama na ang nakakaalam. Buhay bang Ama? Hindi na po kailangan pangalandakan para ipagyabang mong ginawa ko yun nagawa ko yan. Alam naman po ng Ama lahat yun. Tama po ba? Ang lahat ng ginagawa nating lihim, na sinusunod natin ang banal na aklat na ito, ang inabot sa kanang palad, no? Huwag mo nang abutin mo ng kaliwang kamay mo. Kahit sa pinakamatalik na kaibigan mo. Sino ba pinakamatalik na kaibigan mo? Kung asawa mo, kung magkaibigan kayo, totoo kayong magkasawa. Di ba? Sa totoo lang, kung alam mong hindi makakaunawa, at saka
kung nasusunod mo na yung kalooban ng Ama, talagang sabi niya, ako na lang nakakaalam. Di talaga siya pong nakakaalam, di po ba? Kaya kahit asawa mo't anak, talagang nasisigurado namin kung anong ginagawa namin, Lim. Kahit asawa, anak, ang Ama lang nakakaalam. Buhay bang Ama? Kaya ang sabi naman ng Ama, habang ginagawa mo yung para sa akin, nalulugod ako at nagagalak ang puso mo. Kaya naman daman-dama ang galak at nakatutupad. At yun po ang dahilan kung ba't nakapaglilingkod. Dahil may galak sa kalooban, sa pagtupad at pagtalima na nararamdaman, hindi napipilitan. Nalulugod, nagagalak ang puso mo, hindi nasasakitan. Kaya naman nagagawa mo kung anong dapat mong gawin dahil sa pag-ibig ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya kung paano mo ito ginagawa sa kapwa mo at nagagawa mo kahit na kaninong kapwa mo, napapadama mo ang pagmamahal at nadadama naman nila yung pagmamahal. Ikaw mismo na gumagawa noon, na nakagagawa noon, ang nakakadama rin ng kaibang damdamin na dulot ng Ama sa buhay mo. Kaya, salamat sa iyo. Ang ba yung butiki? Alam niyo po, talaga sasabihan ka, lukarit eh. Bakit po? Butiki lang ka. Ano pong magagawa ko? Sa dating buhay ko, kahit kailan ako magsalita, walang tumitik-tik na butike. Subalit, nung nangusap po ang Espiritu sa akin, nang bago pa lamang po ako, tandaan mo, Constancia, kapag nangungusap ka, kahit nasaan ang butiki ko, paririnig ko sa'yo. Ipapatotohanan ko, patotohanan ko yung tinuturan ng aking butiki. Mabuti pa ka ang butiki na yan, mabababa ang loob, yumuyukod sa akin, bumababa pa para manalangin, tumahalik sa lupa. Yung tao, may isip ka, may sentido, pero hindi dinadala sa puso ang totoo. Dito lang sa bibig, sa nguso'y wala, sa puso'y wala. Matatanggap po ba naman ito kung talagang hindi gayang gawin? Talagang magagalit po, hindi baga? Ang sabi nga, pag ang kausap mo ay hindi makatotohanan at ikay nakikipagtotoo, hindi niya maaabot yung sinasabi mo. Ngunit kapag yung sinasabi mo at kausap mo ay magkaisa kayo, sigurado abot na abot niya, tinuturan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya dito nagsimula ang pagtuligsa, ang paghatol at paghusga sa isang nagpakatotoo na anak ng Ama na nagkatawang tao na ibinaba sa lupa. Kaya mga mahal, kayo ba'y anak ng Ama? Sa inyo bang pakikipagtotoo hinuhusgahan kayo? Tinutuligsa kayo? Magalak kayo? Sapagkat katotohanan, kapiling nyo ang Diyos Ama. Mula kay Juan. Pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng sambahayan ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong nga sila,
Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong nag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Nagpunta siya roon, buhat sa Judea. Ang pagbaba ng anak ng tao, na nagkatawang tao na anak ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu, ay isinugo upang magpatotoo ng mga mabubuting gawa't himalat hiwaga ng Ama kung paano itututo pa rin. Hindi para magsiwalat lamang na maghayag at magsalita, kundi para gumawa. At siyaon nga ang katotohanan. Ipinakikilala ng anak kung papaano ang pagtupad ng Ama sa kabutihan at kadakilaan niya. Ipinakilala ng anak kung papaano ang Ama ay tunay na mabuti at mahiwaga ang gawa. Subalit ilan kaya ang nagpakilala na tunay silang anak at nakilala nila'y Ama? Ilan kayang nagpakatotoo at nagpakatotoo rin sa kanila ang Ama? Mga minamahal, sadyang napakahirap maging makatotohanan. Kung hindi mo nadarama ang Diyos na tinatawagan, kung hindi mo palubos kinikilala ang kanyang katwiran, kung hindi mo palubos matatanggap ang kanyang mga adhikain, kung hindi mo pa magagawang gawin ang kanyang mga salita, sapagkat ito'y napakahirap bilang sa tao. Ngunit, patotoo ang tao ay nakapaghahari ang Espiritu ng Ama kapag tuwirang tinanggap niya at natanggap nila ang katotohanan. Kaya naman, mahirap man para sa kanilang paniwalaan, tuwirang pinagtitiwalaan sapagkat alam nila ang gawa ng Ama ay di tulad ng gawa ng tao. Mahiwaga, mahimala, tulad ng kapangyarihan niya na hindi kayang sabihin nasaan kaya siya. Hindi kayang ituro kung nasaan dako siya. Hindi kayang makasabi, ako, naririto ako. Sapagkat ang bawat kumikilala at tumatanggap sa Ama, nasa puso nila siya. At doon ang nagpapatuto at napapakilalang siya'y kumikilos na buhay nang dahil sa kanilang matibay na pananampalataya. Tulad nitong isang magulang na hindi man tinunguhan ang kanyang anak, kundi nagtiwala sa salita. Umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Sa pananalig at pananampalataya niya, inabutan niya niyang magaling ang kanyang anak. At siyaon ang pawang katotohanan kung sa bawat pagtungo niyo sa dakong ito, ang pananalig niyo at pagtitiwala sa Ama ay tinatanggap ng puso niyo at nananahan sa isip niyo, paglisan niyo sa dakong ito, pag uwi niyo, maligaya, masaya ang puso niyo. Sapagkat hindi tao ang tinanggap nyo, hindi tao ang pinagtitiwalaan nyo, hindi tao ang pinaniniwalaan nyo, hindi tao ang pag-asa nyo, hindi tao ang pinananampalatayanan nyo, kundi ang Diyos mismo na nangungusap sa inyo kung paano maitama ang dapat itama, kung paano isiwalat ang dapat isiwalat, at kung paano matanggap ng puso ng bawat isang anak ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mahirap magkathang isip sa katotohanan. Mahirap ikathang isip ang katotohanan. Walang makapagkakathang isip sa katotohanan. Maliban gumawa ka ng kasinungalingan, taong pagkatao ang kasinungalingan. Subalit ang katotohanan ay napakahirap limiin at tantuin ng kaisipan. Kaya't ang bawat anak ng Amang nasa katotohanan, kaisipan nila'y mapagharian, damdamin nila'y mapapasok upang gawing marapat sa kanyang pananaw na buong galak nilang matanggap, amang hindi nasilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino namang tao ang magtatapang-tapangan? Sinong taong matapang ang kapwa niya'y, tumindig ka nga Eka, tumindig ka nga. Anong kapangyarihan naman ng isang tao para patindigin ang kapwa niya tao? Ano namang kapangyarihan ng tao para palakarin niya ang isang hindi naglalakad na kapwa tao? Ngunit doon napapakita ng Amang pagkilos ng kanyang espiritu sa mga anak niyang nagtitiwala at nananampalataya sa kanya, na sa kanyang salita ay umaasa at nananalig na kailanman walang pagkabula.
ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Kung bilang katauhan lamang ang tutungo sa iba't ibang dako, hindi na. Sapagkat isipin mo na lang yung pagod mo sa biyahe, hirap mo sa biyahe, tagal mo sa biyahe. Kahit kailan hindi mo na gagawin pang umalis, tumungo kung saan. Sapagkat kapag umira lang pagkatao mo at bilang pagkatao mo, ang maiisip mo, pupunta ako doon, paano kung pahiya ako ng Diyos? Paano kung magbibilang tao lang akong pupunta doon para magmagaling? Tara doon, magmensahe tayo doon, tara doon, humayo tayo doon, tara doon, magmisyon tayo doon. Tao ka lang palang gumugusto. Paano kung pagdating mo sa dakong gusto mong puntahan, pinapahiya ka ng Ama na hindi niya pakita sa iyo ang hiwaga niya? Kaya natutupad at nakatutupad ang mga inaatasan at pinag-aatasan na sa kalooban nila'y pinag-aarian at pinatitibay ang kaisipan na gawin mo yan, sumuong ka doon at sumuong ka dyan, humayo ka doon at humayo ka dyan, sapagkat ang Espiritu niyang hindi nakikita, ang siyang nagtataglay sa katawan at tumataglay sa katawan upang gawin ang mahirap para sa kanila. Kaya naman, sa pagtalima at pagsunod ng katawan na nagpalipin at pinalipin ay katawan, napapatotohanan ng Ama ang gawa niyang kay Inam, mailalathalat, maihayag niya ang kanyang kabutihan at kadakilaan. At siyaon ang nagkatawang tao at pinagkatawang tao upang maisiwalat at maihayag ang marapat at ang bawat tatanggap ay makakakilalang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Kayo, mga guro, hindi ba't may recitation? May memorization? At kapag nag-memorize ka, pahina. Bawat talata, di ba? Kung mahina ka sa memorya, matatandaan mo ba lahat yung minimemorya mo? Kaya, kung magme-memorya na lang, wag na. Pahirapan mo yung isip mo. Pagkatapos ikaw lang palang nag-aral noon, pinag-aralan mo. Hanggat hindi kayo makakakita ng palatandaan ng mga kababalagan, hindi kayo hanggat hindi kayo nakakakita ng hanggat hindi kayo nakakakita ng palatandaan. Hanggat hindi kayo nakakakita. Ano ka? Bakit mo gaganyanin ang utak mo? Bakit mo pahihirapan? Sinabi ba ng Ama, pahirapan mong utak mo sa salita ko? Hindi. Ang wika ng Ama, tanggapin mo ako sa diwa mo, isisiksik kong salita ko. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, minimorya mo mang buong buo ang libro bilang Biblia, magaling kang matalino. Di mo naman ay sasaboy, anong silbi? Ano ang nagawa ng kagandahan ng talino mo? Anong nagawa ng minimorya mo ang buong libro? Hindi naman ito libro ng historya ng tao para memoryahin mo at isiwalat mo sa estudyante mo. Kundi ang sasabihin ng Ama, anak, isiwalat mo ang katotohanan ko at ang katotohanan ko ay pakilala mo sa tao. At siyaon ang pawang katotohanan, iba ang turo sa eskwelahan para mag-aral ka ng pangsanlibutan at iba ang katuruan ng espiritual para matutunan mo ang pangkaharian ng langit. Kaya't mapapalad ang natuto sa kalooban ng Ama at paghahari ng Ama'y nasa kanila, magaling pat matalino sa panglupa. Subalit, huwag panaigin ang talinong panglupa, sapagkat iiwanan dito yaan, taladala ng katawan mo mabubulok yaan,
Ngunit ang pangtalinong pangkaharian, namatay ng katawan mo, nabulok na lahat ito, naroon pa rin at taglay ng kaluluwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ito na naman po dinadatal. At alam niyo po ba yung nagbigay na yaon? Ay yun ay ka-birthday ko. Na yung matandang yaon ay talagang hindi niya ako nalilimutan. Ting birthday ko, may dala yung leche plan. Sabi ko, birthday mo rin, wala ako regalo sa'yo. Pero ikaw, ting birthday ko sa ting birthday mo lang, hindi ko malilimutan kasi magka-birthday tayo eh. Kaya, nang nangusap sa kanyang espiritu kanina, batid ko may dinudulog ka na ako. Hindi ko na po sasabihin ko anong sinabi, bagamat dinadatal niya. Ang sabi nga, espiritu man ang naghahayag sa iyo, mayroong pangkalahatan at mayroong pang-isa lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapag idinatal sa iyo ng Espiritu bilang pagkatao na ginagamit ka, kahit nasa pagkatao ka na, dapat kung ano yung dinalita ng kapwa mo na pinaghirapan, na pinagtiwalaan ka, pagkatapos ay nang nasa pagkatao ka na, hindi ako naniniwala sa mga ganun. Yung kapag naka-espiritu, tapos nung nasa pagkatao, alam lahat ng sinabi niya. Abo, memoryado yun. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, di ba, kapag memoryado mo, ay talagang natatandaan mo. Subalit kapag di mo memoryado, ay talagang di mo matatandaan. Sapagkat, patotoo lamang na ang salita ng Ama ay di lahat matatandaan ng tao. Sapagkat walang makatatanda noon maliban ang espiritu niya, kaya't ang espiritu niyang taglay ng tao, siyang nagpapabalik-balik at magbabalik-balik sa isip mo para maturuan ka ng tama at totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang nais ng Ama, Espiritu Santo, mangunat maging taglay mo tao upang balik-balikan sa diwa mo yung mga aral kung totoo na magsisilbing susi at kaganapan ng buhay mo upang ganap magliwanag ka sa buhay mong tinatahak ay di magulapi ka ng sanlibutang ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Halimbawa, sinabi mo sa kapwa mo, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos. Pakikinggan ka niya. Manalig ka lang, maging tapat ka, maging totoo ka. Ikaw mismo hindi mo ginagawa yon. Paano mapapatotohanan ng Ama sa iyo na yung sinasabi mo ay totoo? Kaya pinapaging dapat ng Ama, ikaw na pinagluluwala ng bibig na ginagamit ng mga aral at salita niya, pagsumakitan at pagsumikapan mong gawin tupdin iyaon. Sapagkat kapag naka-espiritu ka, ang galing mong mangusap. Sabi mo sa kapwa mo tao, pag wala ka na sa espiritu, abla 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 abla. Nakakapaniwala ba yon at kapanipaniwala ka ba? Kaya hinihingi ng pagkakataon ang mga lingkod ng Ama at naglilingkod, limiin ang pananalita, maglimi sa pagsasalita. Kung kinakailangang bagbo ka ng magboka, bomo ka ng bomoka, ang labi mo't magsalita ng magsalita sa banal na salita, gagawin niya ng Ama. Subalit kapag nasa pagkatao ka, limiin mo rin, tantuin mo rin ang bawat sayo'y dinaratan. Baka di mo alam, nasangitan ka na naman. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal,
mahirap limiin, tantuin ang marapat. Ngunit kapag ang dapat ang siyang naging ganap, walang hindi mahirapan. Ngunit, mahirap man para sa lahat. Taong bilang pagtanggap, Ama naman ang nagpapagaan para ito'y maging dapat na lahat ng sa kanya'y tumanggap ay makagaang ganap. Yang mahirap para sa lahat, magaan niyang may lalahad. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't sa pananalig at pagtitiwala, o sige, humugot nga kayo ng mga lingkod sa lugar nila kung tuwan-tuwa yung mga kalugar. Kung tiwalang-tiwala at pinaniniwalaan, mayroon ka pa nga maririnig eh. Eka. Bakit yung mga mo hindi naniniwala sa'yo bakit hindi po ba? Pero alam niyo po, sumulong lang ng sumulong bandang huli pala, maunawaan ka rin nila Ang sabi nga, sa unay wala pa silang patuto para kay pagtiwalaan. Ngunit kapag nakita nila na dapat kang paniwalaan, sila rin mismo hahaplusin ang puso nila at hahaplusin ang isip nila para kay pagtiwalaan at paniwalaan. Kaya ako po, ngayon ko lang eto na naman po dinadatal, kaya ito bibigkas ko na. Kayo ba nasasabi niyo yung wala dito? Napakasinungaling naman po ng taong nagsasabi itong bibig na ito'y wala dito. Di po ba? Pero alam niyo po, salamat sa aking hindi ko po pinatutuwa at pinagagalak ang aking mga kabarangay, Pero salamat po, napatotohanan naman nila na kahit naman pala noon po, madalas yun noon. Mga naglilingkod, mga pasyente, lalapit sa akin, umiiyak. Naririnig po tayo ng Panginoon. Mambihira naman po yung blank na taga dyan sa inyo. Sabi po nila, ba't kayo naniniwala diyan? Sabi daw. Hindi lang ilang katao yun. Kaya nang dumating po yung rated K, ilang araw silang ano bang tawag doon? Interview at nagre-record. Na para kang artista. Pati ito, ni-record nila Pati si Father Steve. Ngayon po, ganito. Sabi nila, noong 3 araw na, Apo Kunching, humahanap po kami ng against you bawat po kasi natanong namin puro maganda sinabi nila sa'yo Aba, natuwa ang puso ko. Mahal pala ako ng kabarangay ko. Sabi ko, ano po, mahal pala ako ng mga kabarangay ko. Kahit gano'n na sinasabi nila, maniwala kayo dyan, maniwala. Di sabi ko po'y ganito, ay, meron ka akong against me. Sabi ko na, punta ka doon. Tinuro ko doon. Tsaka yun ka ako, yung ganon, kilala ka ako ni Kapitan yun, dadaling ka doon. Kasi hindi naman po sila dito tumuloy doon sa barangay Kaya, nagulat ako. At ang pagtungo po dito ng rated kaya hindi ko alam talaga. Through internet, sa pamamagitan po ni Raquel, na nasurpresa ako. Sapagkat tinawagan ako ni Raquel noon, nang sabi niya, Apo, tinawagan po ako ng rated K. Na sabi po nila ay, kung pwede daw pong isabuhay yung, isa larawan sa rated K. Ay, ayoko anak, sabi ko. Noon pa nga ako sinasabihan ng Channel 2 ayoko ka ako. Anak, sabi ko, ayoko. Paano po kaya yun? Sabi ko po, kung sige ka ako, kung anong kalooban ng Ama, makakarating sila dito. Yung po na-surpresa ako. Dahil sinamahan sila ni Kapitana. Ang kapitan po noon ay si Kapitan Manalili pa. Sabi ko,
Ay, apo, ito po yung mga staff ng ni Corina Sanchez, ganito, ganito. Hindi, ayun po. Salita, ay, ano pa pong magagawa ko? Nandyan, nadala-dala na nila yung mga gamit nila, mga cameraman, nandyan na lahat. Eto na po. Punta ka doon, punta. Balik na naman po. Hindi po eh. Maganda rin po sinabi nila sa iyo eh. Nakaakma po ito dito sa ating mensahe. Ano po? Nakaakma po yan. Hindi kinalala. Ayan, nagpunta si Jesus. Muli si Jesus sa Galilea. Doon niya ginawa ang kababalaghan. Ano po? Ngayon, ay, sige kako, ganun ba? Purihin ng Ama. Sige kako, punta ka naman kako dyan. Diyan kako. Alam kako ni, ano yan, sasamahan ka kako ni Kapitana. Sabi ko, purihin ng Ama. Hanggang sa nagpaalam sila na wala daw pong against you. Sabi nila. Sabi ko sa Ama, Ama, salamat po. Kadami po nilang sinasabi, pagdating po pala sa akto, mahal pala ako. Buhay ba, Ama? Hindi ko po napasalamatan ang aking mga buong kabarangay noon, ilang taon nang lumipas. Pero ngayon po, naibahagi po at ito hindi natal. Ano po ibig sabihin niyan? May takda pala lahat. Ang lahat-lahat. Maging ang pagsisiwalat, maging ang pagbabahagi, maging ang pagpapatotoo, maging ang katotohanan. May takda pala ang lahat. Sapagkat, ang wika nga ng Ama, ginawa mo man ang araw-araw na mabutit, walang nakasasaksi, katulad ng iyong kapwa na hindi ka gusto, ako ang nakakasaksi, ako nakakakita. Isang araw, patototohanan ko mabuti mong gawa. Yun po pala ang ibig sabihin. Kaya lahat kayong gumagawa ng kabutihan, lihim yung ginagawa, walang nalihim. Isang araw, ilalantad lahat yan ng Ama. At gayon din naman ang masamang gawa. Lahat ng masamang gawa, kahit lihim ito, ilalantad din yan ng Ama. Sapagkat ang lahat ay may takda. May takda ang pagtatanim, may takda ang pagbunga. May takda ang pamimitas, may takda ang pagluluto. Di ba ga? Maaari mo bang katatanim mo lang, pipigtas ka na ng bunga at luluto mo na? Kaya lahat ay may takda. Tulad ng may takda ang pagbubuntis ng ina, may takda ang pagsilang, at may takda ang kamatayan. Lahat ay may takda. Sapagkat yaon ang buhay ng tao, ang lahat, ang Ama, ang nagtatakda ng kanyang kalooban at kagustuhan, hindi ang tao. Buhay ba ang Ama? At nang lumabas na ang rated K, naalala ko pong bigla ngayon si Father Steve. Wapo ko niya. Sabi na, wapo. Hindi ko kinasel ko lahat yung aking lakad ng araw na yan at ako yung nanood na sa TV. Sabi ko pa hoy, manood kayo ng Channel 2. Makikita nyo si Piolo. Sabi daw ni Father. Si Piolo. Siya po yun. Kaya, Father, patnubayan ka na Ama. Mahal po natin siya, di ba? Sapagkat siya tumanggap sa atin dito, kauna-unahan ng pare dyan sa parokya. Kaya, sabi niya, si Piolo. Eto na. Ba't nawala si Piolo doon? Iba pong mukha yung naroroon. Sino po ba kayo? Ba, ikaw, Father, pari ka, di kilala mo yon. Sabi ko, hindi ko po ako alam. Sige, tinanong ko po siya. Di po ba nakatala sa banal na aklat, huwag mong hatulan ang hindi mo alam. At huwag mong husgahan ang kapwa mo nilalang. At huwag kang bulaang saksi. Di po ba bulaang saksi siya kako? Bakit di naman ako kilala? Ba't anong pinagsasabi niya sa akin? Nangusap po ang banal na espiritu noon habang nanonood ako. Si kapatid na Josie na lang po ngayon ang magpapatuto. Huwag na ako, kung anong naganap sa paring yon. Pero hindi po ako natuwa. Sapagkat, ayoko namang mangyari yun, Kalooban ng Ama ang lahat. Pagkakaloob ng Ama, na ang wika nga, ginawa mo ang kabutihan, gawin mong patuloy. Kahit ano iganti sa'yo ng kapwa mo, ginagantihan mo ng mabuti. Ang mabuti pa rin ang iganti mo. Ang ginagawa mong mabuti, patuloy gawin mo. Kaya nga, kung mababatid nyo lang po't nababatid nyo lang ang pinagdaraanan ng mga lingkod,
na nagsusumakit at nagpapakasakit na maglingkod, siguro po, hindi kayo magtatawa, maaawa kayo. At baka masabi niyo, Diyos ko, pagharian niyo silang patuloy na makatupad sila. At yan po ang pawang katotohanan. Kung hindi lamang nagpapalakasan ng loob, kung hindi lamang nagbibigayan ng kalakasan ng loob, at upang ang pinagtiwalaan nilang Diyos Ama at pinagtitiwala ang Panginoong Jesucristo nagsugo upang gawin marapat, baka wala nang maglingkod, wala nang gawain dito. Subalit sayang ang panahon. Sayang ang pagkakataon. Kaya, sino pakikinggan? Tao o ang Diyos? Mga kapatid, hamon nito sa pananampalataya. Hamon nito sa pananalig sa Ama. Kung pakikinggan mo ang kapwa mo, makasisira sa isip at damdamin mo, tunay na hindi ka makatatalim at makasusunod. Ngunit ang wika nga sa mga lingkod at mga alagad na tinuringan, mga caps, mga ititim, mga choir, kung tapat at totoo kayong lingkod, alam nyo ang totoo, alam nyo ang di totoo. Kaya sa kapwa nyo tao, kung may naririnig kayong makasasakit ng damdamin nyo, iwasan nyo na lamang na pakinggan ito. Kaya sabi niya, maging bingi ka, maging bulag ka, ngunit maging maliwanag ang mata mo at maging malakas ang tenga mo sa pandinig sa katotohanan. Buhay ba ang Ama? Ano ang ibig sabihin? Halimbawa, si Berhel, sinabi, naglilingkod ka, ba't kaganda ng mukha mo? Masakit yun, ano, no, Berhel? Ano ibig sabihin maganda ang mukha mo? Para kaya kang tinamnan ng ano? Hamon yun. Hamon yun, di po ba? Bakit kayo naglilingkod? Ba't ganyan, hindi makalakad? Hamon yun. Ang tanong, sabi nga po, kung hindi pa paunawa ng Ama, sadyang hindi mo maunawa, sapagkat maliwanag ang sinabi mula kay Juan. Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam, kaya't nag-uusap-usap ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Yan ang sinura ng Kristo. Sapagkat, ang wika niya sa mga alagad, ako'y may pagkain na hindi ninyo alam. Ano ang pagkain niyaon? Yaong binibigay ng Ama na tuwirang yaon ay higit pa sa pagkain kinakain ng mga alagad niya. At yaon ang katotohanan. Kapag tunay mong tinanggap ang Ama, may pagkain kang hindi nakikita ng kapwa mo. May kinakain kang hindi makikita ng kahit na sino. Subalit ang tunay na nagbibigay ng pagkain mo, na kinakain mo kaya lumulusog ka, tumitibay ka sa pananalig at pananampalataya, iyaon ay ang pamamagitan ng Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya may kinakain din ba kayo na hindi alam ng kahit na sino? Nalason ba kayo sa pagkain nyo noon? Sapagkat ang pagkain mula sa Ama, ang pang-espiritual na pagkain at pang-espiritual na layunin, walang nalalason na kahit na sinong nilalang. Subalit sa pagkain pang tao, panglaman sa tiyan, maaring makalason. Kaya marami kuminsan nababalita, nalason, nalason, nalason. Subukan mong kumain ng salitang banal. Tingnan mo kung ang lason ay di mamatay sa katawan mo at patayin lahat ng ama ito at gisingin, pukawin, antigin ang iyong damdamin at kaisipan upang patuloy na magliwanag at maging ganap ka sa pagtitiwala sa Diyos Ama mo na matapat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung hindi mo naunawaan ang pagtuturan at pagganyan-ganyan, aba, nananalumpati eka si Apo Kunching. Subalit, ganyan baga ang pangungusap? O dili kaya'y ganito baga ang pangungusap? Mga minamahal na kapatid, makinig kayo. Ang pasubali ko sa inyo. O dili kaya naman, mga mahal na kapatid, makinig kayo. Ang pasubali ko sa inyo. O kaya naman, mga mahal na kapatid,
Pasubali ko sa inyo, o dili kaya'y ganito, mga minamahal ko, na tuwirang mahal na mahal ko, kung pakikinggan nyo'y Ama, matitibay ang loob nyo, tatatag na totoo, isip at damdamin nyo, magliliwanag kayo, buhay ay magagalak ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alin ang masigit na may buhay? Yaon ang katotohanan. Ang salitang banal na nagbibigay buhay, kailangang mabuhay at mapukaw ang isip at kalooban ng bawat tatanggap at kikilalang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Dakila bang Ama? Kaya nga, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ano ba gayang tubig na yan? Saan kaya kukuhanin yan? Yaon ang balong ng Espiritu ng Ama na sa katauhan mo'y buhay na nagdudulot ng pagsibol at pagliliwanag ng buong katauhan mo upang ang salita ng Ama'y bumukal sa iyo at di kakatigangan kailanpaman. Sapagkat ang nagbibigay buhay sa iyo, yung Amang bumigay at nagbigay ng buhay kanino man. Kaya't ang salitang banal na pag-uumapaw, na pagbubuhay at binubuhay ng Diyos na lumalang kanino man. Banal na walang kapantay. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Pagharian kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? O halimbawa, nagtanim ka, katulad ng mga sampagitang ito at ilang-ilang, tinanim ng tao. Sasabihin ba ng tao, hoy, mamulaklak na kayo. Kahit maghapon mong bantayan yan at nakabilad ka sa araw, magpakasakit ka ng magpakasakit. Hoy, mamulaklak na kayo. Hoy, mamulaklak na kayo. Inip na ako sa inyo. Tingnan mo kung di ikaw ang mamatay dyan sa kakahihaw mo. Subalit di mo mapapamulaklak ang bulaklak. Tumingala ka sa ilang-ilang. Hoy, mamulaklak na kayo. Hoy, mamulaklak na kayo. Sige na naman, mamulaklak ka na. Sige na naman, mamulaklak ka na. Nangusap ang ilang-ilang. Pinamumulaklak mo ako, ikaw nga, bulok na bulok ang isip mo. Buhay na buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang nais ng Ama, manalig kang siyang nagpapasibol ng bulaklak. Magtiwala kang siyang nagbibigay bunga. Maniwala kang siyang nagbibigay buhay. Asahan mong siyang magbibigay tatag upang sa iyong katauhan mismo'y matanggap at doon kumilos ang kapangyarihan niyang hindi mo nakikitang ganap. Subalit, napapatotohanan niya sa iyo dahil ikay anak niyang tapat na nananalig na may magagawa siya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mahal na kapatid ko, sa iyong kaarawan, patuloy nawang sumibol ang lakas at sigla. Gayon din ang liwanag ng pangunawa upang sa puso mo'y patuloy na mabuhay ang pag-aalab ng Ama ang siyang manahan at mapagharian kang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sige. Halimbawa, sinabi mo, pera, 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 pera. Nananalig ako, magkakapera ako. Diyos ko, nananalig po ako, nagkakapera, magkakapera ako. Pagkasabi mong nananalig ka at nagtitiwala ka, gumawa ka ng masama, bibigay ba yun? Bibigay ba yun? Bibigay ba yun? Kalakip ng pagtitiwala mo, paniniwala mo, pananampalataya mo, gawin mo rin ang mabuti para malugod ang Ama sa iyo. Hindi pinaniniwalaan mo siya, masama ginagawa mo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya,
tapat at wagas magpakailanman, kaya't kung paano binubuhay sa diwa niya ang marapat sa buhay ng bawat isa, buhayin din ang pagtitiwala ng tapat na mahigpit na gawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka, sinunong mo na ang tagumpit, winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Sa pamunuan ng mga Kaps, salamat, salamat. Salamat, purihin ang Ama sa katuparan at kaganapan na nagkaroon ng sariling sasakyan ang ating gawain. Kapatirang Divine Mercy, mga Kaps, maraming salamat sa inyo. Batid ng Ama kung anong damdamin ko bilang Apo Kunching. Salamat sa pagpapatatag, pagpapatibay ninyo sa akin, sa pagmamahal, sa pagsuporta, sa gawain ito. Salamat sa lahat-lahat ng ginagawa nila, mga alagad, mga Kaps, IT team, choir, kanya-kanya pong damay, tulong-tulong. Salamat sa lahat.
ng nagpapahalaga po sa ganito, nagsakit. Mga Caps Onyo, ang aming po masipag na Pangulo, si Caps Onyo. At ang mga kasamahan niya, sila kapatid na Tik, kapatid na Jojo, sila po lahat, kayo po lahat. Baka po mayroon akong hindi masambit na pangalan, sapagkat di ko po alam lahat ang pangalan, patawad po. Kasi po talaga po hindi ko alam lahat ng mga pangalan nila. May yata silang ilan na po ba kayo? 100 po ba kayo? Yun po ang aking pagkukulang. Hinihiling ko po na naway patuloy ako maunawaan sa aking kakulangan. Pagkukulang na wala na po talaga akong inaamin ko naman po na kung may kulang ako, humihingi ako ng paumanin sapagkat di ko na po kaya lahat akupahin. Kung yung mga lagad nga po, hindi ko minsan alam yung mga pangalan. Ay, kilala ko pala kayo. Pero sa mukha, minsan na yun, Diyos ko, sabi ko, yung baka ako yung alagad na yun, bahala na nga siya. Basta, yun na naman yung namumukul Basta ang mahalaga po, kilala kayo lahat ng Ama, ano po? Nakatala lahat kayo sa Kanya, hindi po ba? Sa lahat-lahat po, maraming salamat sa patuloy na paglingkod. Sa mga matatapat na tagasunod, maraming salamat po. Sa mga matitibay na tagasunod na mula sa una, magpahanggang ngayon ay talagang nakikita ko po yung maputing buhok na yon. No? Talagang matibay na tagasunod dyan. At kaya sabi ko, matanda ka na pero bata ka pa sa Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sila pong lahat na tunay nga po. Kayo po, hindi ko man po lahat kayo mapadama ang pagmamahal ko. Ayoko naman po kayong utuin, ano po? Hindi na po kailangan yun. Padadama naman po ng Ama kung tapat ako sa inyo o hindi, di po ba? Sapagkat, yan, si kapatid na Mila, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko man po maiulat, mailahad po lahat dahil siguro darating po yung takda na yan. Lalagay ko po ba sa pintuan? Nagbigay ng isang kabang bigas. Kasi po sinabi po sa akin, wag kong gagawin yun sino po ba susundin ko, tao o Diyos? Kasi po talaga namang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 po'y daliri ko. Talagang di pa po lumalagpas dito. Totoo po sinabi ng Panginoon di pa lalagpas sa daliri ko yung manghel ko Opo. Kaya, salamat po sa mga nagmamahal sa gawain ito. May kanya-kanya tayong anghel. Ano po? Ikaw ba walang anghel? Ikaw walang anghel? Ikaw walang anghel? Ay, hindi ka tao pag wala kang anghel. Hayop ka! Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat ng mga anak ng Ama, ayan po, mga kanya-kanyang gawain sila. Salamat po sa mga IT team. Wala pa naman pong anibersaryo, no? Kaya nagpapasalamat ako. Lagi po ako nagpapasalamat. Hindi man tuwirang araw-araw, pero sa Ama po, naririnig niya po kung paano ako magpasalamat sa pagtaguyod niya at pagsubaybay sa gawain ito. Kaya naroon po ang pagsusumakit, pagsusumikap na makatupad sa bawat araw sapagkat napapatotohanan ng Ama ang paglingap niya at pagmamahal, pagpapadama ng pag-suporta sa bawat isa. Kayo ba, mga anghel? Mga alagad? Wala kayong anghel? Kayo po, tagasunod, wala kayong anghel? Kayo, mga ititim, wala kayong anghel? Kayo, wala kayong anghel? Lahat po tayo may anghel. Pag yung anghel natin masama ay, hindi tayo pwede sumunod sa kanya. Kasi, kakakit tayo sa... Ngunit kapag ang anghel natin mabuti, dapat nating sundin. At yung anghel natin mabuti, nagpapadama sa atin ng pagmamahal. Nagpapadama sa atin ng pagpapahalaga, pagsuporta at pagkalinga. Kaya,
nadarama natin ang Diyos dahil sa mga kapwa nating nagmamahal din sa atin. Buhay ba ang Diyos? At hindi mo madarama ang pagmamahal ng Diyos pag wala kang nadamang pagmamahal sa kapwa mo. Tama po ba? Kaya lang naman ang kaulayaw mo'y pusa at aso. Sasabihin, ay, mahal ako ng Diyos. Manalang ng aso at pusa yung pagmamahal na yan. Kaya dapat ang makita mo at madama mong pagmamahal ay damdamin at kapwa mo. Damdamin, yauna yung kapwa mo, tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kayo bang lahat ay hindi nakakadama ng pagmamahal ng Ama? Ang pagmamahal ng Amang tapat sa bawat isa? At yaon ang patotoo na siniwalat ng Kristo sa babaw nitong mundo ng tao. Ang pagmamahal na tapat na mula sa Ama. Yan po ang pagbasa kanina mula sa unang sulat ni San Pablo. Buhay ba ang Ama? Ang mabuting balita, ang mga banal na salita mula kay San Juan pala, Juan, kay unang sulat ni Juan. Unang sulat ni Juan. Kaya, yung ikalawang sulat ni Juan, baybayin nyo rin, ay si Judas din pala, may sinulat eh. Kaganda pa nga na sinulat niya eh. Kaya hindi ka pa doon po napapatotohanan ng Judas din pala marunong magsalita. Maganda rin magsalita. Maganda rin manalita. Kaya lang Judas nga, kaya masama ang ginawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Naggagandahan, ano? Masarap bang berhen? Ang mong dibdibin niya mukha mo, anak. Kahit na yung ganyan mukha, basta ang puso mo'y patag eh. Makinis, abay masarap, di ba? Eh, kakinis nga ng mukha mo, eh, puso mo naman bako-bako eh. Mas maganda na yung puso mo'y makinis. Ano po? Malinis. Tama ba? Totoo po ba yon? Tama po ba yon? Sapagkat ang wika nga ng Ama, sa damdamin nyo, doon ako lumilirip. Tama ba? Doon ko tinatarok, doon ako ititig. Hindi sa panlabas, nakaanyuan. Subalit, anak ka ng Diyos, maganda ka pa rin sa pananaw niya. Buhay ba ang Diyos? Malay mo, isang araw, itinuro ng ganap ng Ama, binigay ng ganap ng Ama kung paano ba si Piolo pala. Pinalitan niya si Father Steve. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, maraming salamat muli sa inyong mga kaps. Meron na po tayong service pag nagmimisyon. Maraming salamat. Masurpresa po ang Diyos. Ano po? Tunay na pinakikita niya ang surpresa niya, na pinakita niya yung matagal mong pinaghihirapan ng loob, isang araw, pinagagaan niya ang iyong loob. Yung matagal mong sa isip mo lang yon, pero napapatotohanan niyang batid, na batid niya palang lahat. Ganyan mo makikilala ang Ama. Diyan mo napapatotohanan, sa isip mo lang, alam niya na. Sa damdamin mo, alam na alam niya. Kaya buong mong pagkatao, kilalang kilala ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, ang lahat ng gumagawa ng mabuti at tama't marapat, sa gawain pong ito, hindi nalilihim, walang may lilihim. Lahat po, alam ng Ama. Ultimong isang kending binigay mo, ultimong anuman, lahat, pati bulaklak, kilala niya kung sinong tagabigay ng bulaklak. Kilala niya kung sinong nag-aayos ng kanyang altar. Alam niya kung ilang beses ka nagpabulaklak. Alam niya yung lahat. At ang lahat ng iyon, kapag dito nagmula, bumubukalang galak at binibigay niyang maliwanag ang kapalit ng mabuti mong handog at alay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, patuloy ang pananalig, patuloy ang paniniwala, patuloy ang pagtitiwala, patuloy ang pag-asa, sapagkat ang Ama, patuloy na buhay at di mamamatay, patuloy na handa
sa bawat segundo sa kanyang mga anak na lumingap, magbigay, magpatawad, magmahal. Kaya't ang lahat sa kanya'y inaanyayahan, magbalik loob at kumilalang ganap. Pagpalain kayo, umayo kayong may galak, taglay niyo ang puspos ng liwanag. Tayo na po, mga minamahal.